sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. Hello guys! For today's video po ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-convert ng disc brake sa front ng TMX 125 natin. Una guys ay bibili kayo ng low earring crown ng TMX 125, ito po siya guys, search nyo lang po yan sa Lazada. Next guys ay bibili rin kayo ng front shock ng XRM 125 at ito po siya, search nyo lang po yan sa Shopee. Start na po tayo guys. Bago nyo po ikabit yung front shock guys ay may makikita kayong space dyan, kaya dapat maghanap muna kayo ng pwedeng gawing spacer para hindi masira ang low earring crown natin at para hindi rin masira yung sa T-post. Ito po yung low earring crown ko guys, nasira siya kasi hindi ko nilagyan ng spacer. Kaya dapat lagyan nyo po siya ng spacer taas at baba. Next guys, pag nakahanap na kayo ng spacer at nailagay nyo na siya, siguraduhin nyo po na fit siya at dapat hindi umiikot yung inner tube gamit ang kamay. At pagkatapos guys ay magle-label na po tayo ng shocks, kayo na po ang bahala kung paano ang gusto nyong lowered. Pagkatapos guys, ang gagamitin nating axle ay yung stock lang natin na pang TMX, wag kayo mag-alala kasi sakto naman po siya. Ipasok nyo po muna siya sa shock at i-level nyo na ang shocks nyo. Ikutin nyo lang po siya at dapat may ikot lang po siya gamit ang kamay. Pagkatapos ay higpitin na natin yung low earring crown natin. At ang sa T-post. So ito na po ang itsura niya guys. So dito naman po tayo. Una ay bumili kayo ng front hub ng XRM 125 na set na siya dahil kasama na ang disc plate na may sukat na 220mm. Dito po yan mabibili guys, search nyo lang po yan sa Shopee. At syempre kailangan nyo rin ng dalawang bearing guys at ito po yung sukat niya. 6301 at 6201. Search nyo lang po yan sa Shopee guys kung gusto nyo bumili niyan sa Shopee. At next guys ay kailangan nyo din bumili ng spacer sa loob ng hub, so ayan po yung spacer, search nyo lang din po yan sa Shopee. At dagdag ko lang guys, kung gusto nyo subukan ang Calvise type na rayos natin ay 150 po ang sukat ng rayos na yan. At kung gusto nyo malaman kung paano magsukat ng rayos ay may video po ako para dyan, ilalagay ko po sa description box. So balik na tayo guys. Ang spacer pala na gagamitin natin dito guys ay yung stock spacer lang natin. Ilagay nyo po muna yung spacer sa right side at magsusukat na po tayo gamit ang roller.
Isagad nyo po muna yung hub natin sa right side para masukat natin yung balance niya. Pag nasukat nyo na po guys at nakita nyo na hindi pa pantay ang sukat niya ay kailangan nyo natabasan yung spacer, pero take note, paunti-unti lang po ang pag-cutting para hindi naman masubrayan sa cutting yung spacer. Pagkatapos guys ay gamitin nyo yung roller para sukatin ulit. Pag nakita nyo na po guys na pareho na yung sukat niya ay dito naman po tayo sa left side. So ang spacer po na ito guys ay made of alloy, nabili ko po ito sa Shopee. Kung gusto nyo ng ganito ay search nyo lang po yan sa Shopee para magkaroon na din kayo. So puputulan po natin ito guys para swak dito sa kabila. Take note guys, paunti-unti lang ang pag-cutting para hindi masubrayan. Pag natapos na ang pag-cutting nyo guys ay dapat malalaglag lang yung spacer pag tinanggal nyo ang axle. Kasi pag yung spacer hindi nalalaglag pag tinanggal mo yung axle, ibig sabihin kailangan pang putulan kunti yung sa left na spacer para hindi mapuwersa, or sa madaling sabi ay mahigpit pa ang spacer kaya hindi nalalaglag yung spacer pag tinanggal natin nag-axle sa shock natin. At kung na-correct nyo pa po guys ay congratulations, pwede nyo na po yang higpitin. At dito naman po tayo sa brake master at sa caliper. Pang XRM din po ito guys, yan po nabili ko lang rin po ito sa Shopee, search nyo lang po yan. Pag meron na kayo nito ay ikabit nyo na. At dito naman sa baba guys ay bumili po kayo ng bolts ng bracket na pang XRM 125.
Mabibili nyo po yan dyan malapit na shop dyan sa inyo. At kung nagkaroon na kayo ng bolts ay ikabit nyo na din. So napansin ko guys na medyo mahaba yung bracket kisa sa butas ng shock natin kaya ito po siya hindi papasok yung bolt. So kailangan nating bar inahin kunti pataas. Dahan-dahanin nyo lang guys para hindi naman susobra yung kain ng bar ina. Pagkatapos guys ay try nyo na ikabit kung kasya na siya. So tinanggal mo uli guys kasi nasasabi ng bolt na ito yung disc natin kaya ginamitan ko siya ng grinder para hindi masasagi ng disc plate. At dito din sa loob guys kailangan nyo din na putolan kunti yung maliit na metal dyan na guide ng brake pad. At ito pa guys pinutlan ko naman kunti yung dalawang may butas sa shock kasi nasasagi pere ng disc plate natin yung bracket. Take note guys unti-untiin nyo lang yung pag-cutting para hindi masubrahan. So ito na po yung final, wala po tayong naging mali dito at tama po lahat yung ginawa natin, ang mali lang natin medyo nagasgasan natin yung mga parts. Okay lang yan, repaint lang natin yan next time.
So yan na po siya guys, salamat po sa panonood at kung bago ka pa lang dito sa channel ko pakipindot naman ang subscribe button dyan please, parang awa muna. At yun lang guys, salamat sa inyo. At syempre ito na po ang itsura niya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have